Hello mga Mamsi Cakes! Welcome back to my channel, and hindi pa nakaka-subscribe, pindutin lang ang subscribe button and notification para updated sa aking bagong video. Welcome guys sa ating day 3. Sobrang pagod kahapon sa ating island hopping. 6 PM pa lang nakatulog na kami, and ito nga nagising kami mga 5:30 AM. And nag-prepare na kami para kako may magawa naman kami. Then nagulat kami paglabas namin is medyo makulimlim and umaambon na talaga siya. And napakalakas ng alon. Yan makikita sa video. And sinadya ko talagang iwan yung original sounds at hindi ko nilagyan ng voice over yung mga naunang video. Kasi gusto kong marinig or namnamin yung sounds nung alon. Kahit na medyo ma-echo yung volume ng aking cellphone is para marinig nyo kung gaano kalakas talaga yung alon. And dahil sa taas nga at sa lakas ng alon, hindi kami pwedeng lumapit dun sa grotto. Sad. Kasi gusto ko talagang mag-picture dun and gusto ko talaga siyang makitang malapitan. So, ito na nga po. Dito tayo dinala ng ating mga paa sa Starbucks Boracay. And dahil sa hindi pa nga kami nag-aalmusal or nagbe-breakfast, ito, dito, yan, marami magkakatabi. And syempre, mas pinili ko yung Starbucks. Kasi gusto ko naman ma-feel ang Starbucks dito kung talagang mas mahal siya compare sa Manila. And legit, mas medyo pricey siya dito. And ang in-order lang dito is yung matcha at saka yung favorite namin yan, yung cinnamon. Yan lang naman po yung in-order namin dyan for breakfast po. And nag-dine in muna kami and then sa taas kami pumwesto dahil alam ko mas maganda ang view doon. And sakto umuulan-ulan pa naman sa labas kaya tamang-tama para makapagpahinga. Kasi medyo malayo din talaga yung nilakad namin mula Station 3 hanggang Station 1. Diyan matatagpuan yung Starbucks nila sa Station 1. And ayan po, dito muna kami nag-stay sa Starbucks. And yan yung view niya. Napakaganda niyang tignan sa itaas. Nung medyo nag-okay na yung panahon, nag-decide na kaming i-take out na lang yung pagkain. Na po, naglakad-lakad kami sa D-Mall.
ang dami pan shop dyan, pero lahat po nung time na yun is mag-aalas 7 pa lang ata ng umaga niyan. So, halos sarado pa lahat yung mga shop dyan sa D-Mall. Meron mga ilang bukas, pero yun karamihan po is mga souvenir shop lang. And syempre, exercise na rin ang paglalakad sa umaga. At saka, iba yung presko nung hangin. And syempre, dahil nga malapit siya sa dagat at yung klima dito is paiba-iba pa, super lamig pa ng panahon. And ito na nga po, isa sa mga nakikita natin sa mga vlog, yung murang kainan dito sa kabilang side ng D-Mall. Makikita siya, yung Jasper Tapsilog. Legit naman, ang daming pagpipilian and mura per servings ng kanilang mga food. Pero medyo hindi lang accommodating yung mga staff. And bumalik na kami sa hotel. Doon na lang kami nag-breakfast. And after nun, nanood-nood muna kami, nagpahinga. And medyo naambon-ambon pa naman. Pero nakaready na kami para mag-swimming. And ayan nga po, dahil last day na namin hindi pwedeng hindi makapag-swimming. And may nakita akong laruan. Yan pong ducky. Nakita ko dyan sa may pangpang. And syempre, pinil kong para akong bata. Nilaro ko siya. And ang lambot-lambot talaga. And ang pino-pino ng mga buhangin dito. Kaya kung dadala ko yung kids ko dito or yung family ko, talagang magugustuhan nila. Kasi ang sarap din niya apak-apakan kasi napaka-pino niya compare sa mga beaches na mga napuntahan namin. And super tuwa ako kasi para talaga akong bata na naglalaro sa tabing dagat. And may-ari pala niyan, yung batang katabi namin. Kinuha niya rin after kung gamitin. At syempre, di mawawala ang pag-selfie. Kasi ko na siya makita. Ang lakas, grabe. And after namin mag-swimming sa dagat, lumipat na kami sa loob ng Astoria. Sa pool naman kami ng hotel nag-swimming. Gumanda-ganda na yung panahon dyan, lumiwanag na siya, and maaraw, kaya lumipat na rin kami kasi nga sobrang init na rin dun sa may dagat at saka sobrang high tide pa rin, kaya mahirap din talaga mag-swimming, makatatangay ka nung pinakaalon nila. Nung time na yan, marami na rin pong mga nagsuswimming na mga guests na naka-check-in din sa hotel ng Astoria. After mag-swimming yan, nakapagbanlaw na, nakapag-prepare na kami ng mga ibang gamit namin. And syempre, remembrance namin is mag-picture dun sa hotel na aming pinagstayan. And ayan nga po, naglakad kami dun sa likod na side ng Astoria kasi sabi nila dun daw may mga souvenir shop. And yun nga, first day, second day, di kami tumingin ng mga souvenir. And ngayong third day is titingin na kami kasi may mga binilin yung mga bata sa amin. Kaso, dyan sa may likod ng Astoria, hindi namin nahanap yung binilin ng mga bata. Yung parang mga singsing na gawa sa coral. Pero maraming magaganda silang tinda. Pero hindi lang din kami dyan nakapili. Nag-ikot-ikot lang kami. And syempre, nagtingin-tingin. Syempre, budget lang din po ang aming hawak. Kaya yung, kung ano lang yung bilin namin, wala naman talaga kami papasalubungan. Kundi yung mga bata, kahit mga keychain lang or anything na mura lang para sa kanila. And ayan nga po, lumipat na kami sa may harapan naman ng Astoria. Doon naman kami naglakad-lakad and may nakita kami, medyo malapit yan doon sa B-Hub, yung inuman sa gabi. Yung mga souvenir shop na yan, katabi lang din halos nung Andox yan. And pumasok kami at nagtanong-tanong, may nakita naman din kami isang shop na merong mga singsing. Pero hindi ganong type ng mga bata. Kasi yung nakita daw nila sa TikTok is, nakita nila is
nasa station 1. Pero nung pagpunta namin doon, wala na eh. Wala na sa tabi ng Starbucks yung sinasabi nila. And ayan nga, habang namimili kami, is bigla na namang lumakas ang ulan. As in, nakakatakot. Para talaga siyang bagyo. Kala nga namin, yung alon na yan is hahampas talaga doon sa lugar na kinaroroonan namin. Habang napakalakas ng ulan sa labas, ay biglang nag-brown out naman dun sa loob. Kaya nahirapan kaming mamili ng mga pinapatignan namin kasi nagtawag muna kami sa mga bata kung ano ba yung type nila. Pero hindi naman talaga, ayan yung stall, ayan yung mga nagtitinda. Binidyo ko na lang yung stall number nila. Kung mahanap nyo sila, dun lang sila sa station 3 na mga souvenir shop. Very accommodating naman nila kahit medyo matagal kaming pumili. And dahil magla-lunch na, ayan, dito na kami sa Andox, nakapag-lunch. Isa lang yung in-order namin dito, yung sinigang lang, sobrang asim, pero napakasarap. And rice lang. Nagkakahalaga lang ng 179, dalawa na kaming nakakain dyan. Mura at saka sobrang pang family or sa nagtitipid, mura din talaga sa kanila. Kaya isa talaga to sa nire-recommend ng mga nagbablog sa Boracay na makakainan talaga na affordable. Lalo kung family kayo, sobrang mura. After namin kumain, bumalik na kami sa Astoria para ayusin na yung mga gamit namin pa uwi. Ayan, sobrang buhos talaga yung ulan kanina. Talagang makikita naman dyan na naghahawi pa ng tubig yung taga Astoria tas wala nang nagsuswimming kasi bigla talaga, as in paiba-iba talaga yung panahon. Kanina umaraw na, tapos biglang bumugso na naman yung ulan. And ganyan nga daw talaga ang panahon sa Boracay kapag habagat months nila, from July hanggang November is ganyan halos yung panahon dyan. Kaya swertihan talaga yung pagpunta ng mga ganitong months. Kaya talaga halos nagmadali na rin kaming makabalik sa room para kasi inaalala namin kung aabot ba kami or papayag ba yung Coast Guard na may biyahe sa port kung ganyan nga yung panahon, paiba-iba, and palakas at pahina yung ulan, and bibihira tas aaraw naman, and yan, may ispa nga po sila dyan. Hindi naman kami nakapagpamassage dyan sa Boracay kasi wala talaga, kulang yung time and syempre ang budget. And ito na yung way papunta dun sa room and dun sa pinaka-reception nila. Pinapakita ko lang kasi nung dumating kami ng first day ay halos wala naman din akong na video sa Astoria. Hindi rin kami ganong nakapag-ikot. Gantong panahon, maraming din bagsak presyong accommodation. And ito na nga po tayo sa ferry boat pabalik sa Tabon Port. And bali nagbayad kami dyan ng environmental fee na 30 pesos lang. And yung sinakyan namin is 50 pesos each lang din po. And natapos na nga ang ating 3 days sa Boracay Island. Sobrang nakakabitin yung 3 days na yan na pagstay namin dyan. And kung may chance, babalik at babalik kami diyan. Need lang talaga ang pag-ipunan. Dito na kami sa Tabon Port. Nasakay na kami papunta sa Calibo. And almost 2 hours na biyahe mula sa Katiklan is nandito na kami sa Calibo. Sa may City Mall, Calibo kami magmi-meet ng ninong namin. Dito niya na rin kami susunduin papunta sa kanilang bahay. And syempre, banding-banding muna. See you sa day 4.